Sabi dahil sa habag ng Diyos, sinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinalakdan ko na ang mga gawang kahihiya at ginagawa ng palihim. Hindi ko nalinlang hindi ako nanlinlang at hindi ako pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya tanda akong pahatol kanino man. Kung may talukbong pa ang mabuting balita na ipinapahayag namin, ito'y sa mga natatalukbukan lamang, sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus, ang ating Panginoon, ay pinapangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na siyang nagsasabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. At siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Okay, tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat muli kami, aming Ama, sa kaloob niyong araw na ito sa aming pagtitipon. Salamat sa isang linggong nagdaan, Panginoon, at kami po ay iyong iningatan, ginabayan, at sa lahat ng bagay, Panginoon, kami po ay iyong kinatagpo. Salamat din sa pagkakataong kami magkaroon ng kalayaang manambahan sa iyo sa lugar na ito. Nawa ang puso po namin maging handa sa mga oras na ito na pagtatamnan ng iyong binhi ng iyong mga salitang ito. Kaya po nito ay mangusap sa amin. Daling kami nito tungo sa mas malalim namin pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. At muli, Panginoon, ang kadakilaan po ninyo ay siya po naming hangad sa mga oras pong ito, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay na ito, Panginoon, sa ngalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapunang muli. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kaya nais kong magkata ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, a glorious ministry. Bukol pa rin sa ating pong tema, patungkol po sa ministeryo. Pag sinabi nating ministeryo, paglilingkod. Amen. So ito ay mahalagang bagay na ginawa ho ng Diyos sa atin. Hindi lamang ho tayo tinawag ng Diyos upang maligtas, kundi tinawag din ho tayo ng Diyos para maglingkod po sa Kanya. We are saved to serve. Amen. Tayo po'y naligtas upang maglingkod po sa Kanya. At salamat sa buhay po nitong Apostol Pablo na alam mo natin ang kanyang talambuhay na mula sa kanyang pagiging mahigpit na taga-usig ng mga Kristiyano po noong una ay tinawag din ho siya, isa sa mga tinawag ng Diyos upang kanyang mapabilang sa kanyang mga apostol. And later on, makita ho natin sa ilan sa mga naging kanyang mga kasaysayan ng kanyang pagliliko, lalo na po sa kanyang mga misyonaryong paglalakbay, ay mababasa po natin doon po sa mga aklat ng mga gawa. At dito po sa Iglesia sa Corinto, is mabahagi na kung saan siya rin ay nagministeryo sa iglesia pong ito. At makita natin sa simula pa lamang ng kanyang unang sulat ay marami mga issues, no, patungkol sa loob ng iglesia ang kanya pong mga natalakay. Ano po? Gayon din, no, lalo na rito sa 2 Corinthians na ito, isa sa mga nagdulot sa kanyang malaking problema ay yung oposisyon mula doon sa mga nagmamaraling mga apostol o yung mga bulaang mga apostol nito mga pagkakataon pong ito. At sila'y salungat, no, sa lalo na hindi lang po kay Pablo kundi sa mga ipinapangaral po ni Pablo. Gayunpaman, ginamit din niya ang sulat na ito upang ihayag, no, yung kanyang mga saloobin patungkol sa kanyang naging paglilingkod. Kaya itinuring ho niya itong a glorious ministry. No? Kung babasahin din natin yung kabanatang 3 nito ikalang Korinto, talata pong 6, no, tinuring ni Pablo na ang ministeryong ito ay ministeryo ng bagong tipan. Ano po? New Covenant Ministry, no? Tinawag po niya ito. Siya, bilang isang lingkod ng ministeryong ito ay makita ko natin na huli niyang inihayag, no, yung kanyang mga saloobin patungkol sa kanyang paggawain ito na kanya pong itinuring na isang maluwalhating ministeryo. Amen. So,
Salamat sapagkat na ito ay nagiging pakinabang pa rin po sa atin upang nasundan natin kung yung sa paraan kung paano po na siya ay naglingkod sa lalo na sa mga iglesia na kanya din namang aring ah, tinawag ay makita natin yung magandang malalim na ugnayan niya sa mga ito. Although talagang sa mister hindi natin may iwasan yung mga oposisyon at talaga naman ay ah, isang ano ho yan, isang hamon ho yan sa atin ng mga Kristiyano, lalo na po kung sandali na kung alam niyo po yung nangyari kay Charlie Kirk, ito lamang noong September 10 na siya po ay pinatay sa gitna ng kanyang pamamahayag po sa isang grupo ng mga tao po roon sa Utah. Okay? Pero gayon pa man, marami pa rin bagay na natutunan natin mga Kristiyano sa kanyang pagkamatay sapagkat lalo pong nag-alab sa marami mga Kristiyano, especially mga manggagawa po ng Panginoon upang lalo sila maging maalab sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Okay? At nawa, magsilbi rin hamon sa atin itong mga challenges din na mga hinarap po ni Paul regarding doon sa mga oposisyon na kanya pong mga na-experience dito sa ministeryo niya dito sa iglesia sa Corinto. Okay, tingnan natin mahalagang bagay dito sa ginawa po niya. So, ipamantayan ng Diyos para sa isang epektibong ministeryo ay yung kanyang pagkaroon ng tamang mentalidad. Ano po? Kaya sabi niya rito sa verse 1, dahil sa habag ng Diyos. So, itinuring niya na itong kanyang ministeryong ito ay dahil pa rin by the grace of God. Amen. And kung tayo man ay nakapaglilingkod sa Diyos, ay ito pa rin ay dahil sa habag ng Diyos sa atin. Purin po ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng ganung uri ng mataas na pribileyo para tayo po makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. So, kaya hindi, sabi natin, ituring natin na sa ating kaisipan, karoon tayong ganung uri ng kaisipan na ang ating paglilingkod na ito ay sa kataas-taasan. Amen. Kaya ang calling din ito ay sa kataas-taasan din. We have the highest calling. Amen. Di ba? Tayo ng mga tinawag mula sa karamihan ay maituturing po natin ang tawag ng Diyos nito sa atin ay napakataas. Turing po ang Panginoon. Amen. It is the happiest calling, di ba? Ito rin ang pinakamasayang pagkatawag ng Diyos sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, happiest calling. Amen. Tingin nyo sa akin lang na marapakaraming mga tao rito. Isa tayo sa mga pinili, hinirang ng Diyos. Maituturing ho natin na kagilagilalas nitong pagkatawag ng Diyos sa atin ito at lubos ng kagalakan natin na tayo isa sa kanyang mga pinili. Amen. We are part of the elect, Kaya nga, we are all predestined to go to heaven, Kaya yung election and predestination, mahalaga po sa ating mga Kristiyano yan. Sa lahat, sa atin, ng mga tinawag, ito ay all by the grace of God. Amen. So, sabi rito, binigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya hindi humihina ang aming kalooban. So, napakaganda na maging ating ding kaisipan, na upang hindi rin tayo magkaroon ng discouragement ukol dito sa pagkatawag ng Diyos sa atin kapag meron tayo mga na-experience na mga challenges with regards sa ating mga ministries. Sige po. So, bahagi nito ay nagkaroon si Paul ng tamang filosofiya sa buhay. Amen po? Yan. So, pangalawa, yung abundance of God's mercy. Talagang sa bawat paglilingkod niya, dumanas man siya ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa pagmiministeryo niya, yung kahabagan naman ng Diyos ay sumasa kanya. Purin po ang Panginoon. Sulat niya rin dito sa unang Korinto na talagang yung kahabisan na dulot
na mga pagsubok na kanyang mga tiniis, no? Ay siya naman lubos pang kaaliwan na tinatanggap po niya mula sa Panginoon. Glory be to God. Amen. So ano pa, kaya nga nagkaroon siya ng consistent stability, no? Nagpapatuloy na siya ay pinatatatag ng Diyos. Umuubong ba? Salamat. So yung consistent stability, no? Kaya nga yung pagpapatuloy kung bakit po siya sa panitiling matatag sa kabila ng mga kanyang mga pagtitiis, no? Kung babasahin din natin itong 2 Corinthians, nalalaman din ito yung mga bagay na tinis po ni Apostol Pablo. No? Yung kanyang mga pambubugbog sa kanya, yung mga na-experience niya, mga beatings na sa kanya, dahil ho sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano pa, yung kanyang mga pagkakakulong, yung pong mga bagay, yung mga naranasan po niya sa kanyang paglalakbay, tulad ng pagkawasak ng mga barkong kanyang kinalululanan, yung iba't iba pa mga pagtitiis na talaga namang sinuong niya, no? Pero sa kabila ng iyon ay ginamit niyang limbawa yon, no? Upang hindi lamang siya matuto sa ilang mga bagay na itinuturo ho ng Diyos sa kanya, kundi ito ang nagdulot ho sa kanya ng lalo pang katatagan. Amen po? Yan. Di ba? Bagasanay, nagkakalyo na ho siya sa tindi ng hirap at mga tiising kanya pong naranasan sa buhay. Okay? Purin po ang Panginoon. So, magkaroon din ho tayo ng ganung maayos at tamang kaisipan with regards doon sa atin hong paglilingkod. Okay? Turing natin ang ating paglilingkod ay siyang pinakamataas na uri ng paglilingkod na atin hong maipaglilingkod. Okay? So, sumunod, yung inspired methodology niya, no? Mabasa natin yun sa verse 2, sabi niya rito, yung kanyang kinalikuran namin ang lahat ng mga lihim at kahihayang mga gawain. Isa sa mga mahalagang para tayo lubusan magamit ng Diyos ay mahalaga yung buhay natin ay kinakakitaan din, no, ng wasto at banal, no, banal na ministeryo. Amen po, no? So, gayon ang turing ng mga bulaang apostol na ito, no? Kaya nga si Paul, matindi yung kanyang babala sa mga mananampalataya dito sa taga-Corinto, no? Sabi niya roon sa chapter 11, no? Siya ay nagkaroon ng mapanibugong at makadiyos na paninibugo sapagkat sila ay tinatanggap nila ang bawat nangangaral po sa kanila ng ibang Jesus kaysa doon sa Jesus na kanya pong ipinapangaral. Nangangamba siya na sila'y malinlang, no? Tulad daw po ni Eva na nalinlang ng ahas. Kasi very deceitful yung kanilang mapangharuyo. Yung mga itinuturo nitong mga bulang apostol na ito, okay? Especially itong mga Judaizer na ito, no? Okay? So, kailan sa mga mahalagang aral na tinuturo sa nila ay yung pong kailangan pang patuli ang isang mananampalataya para siya ay maligtas. So, kailangan niya mag-undergo pa ng ganung uri ng ritual na gawain ng pagtutuli para sila ay maligtas bukod sa pananampalataya. So, very dangerous po yun, no? Na aral at turo. Ngayon, ang palasak po ngayon yung pong tinatawag nating once saved is always saved. Diba? Na once na ikaw ay naligtas, ay forever na ikaw ay ligtas na. So, sa eternal perspective ng Diyos ay talagang meron po tayong meron tayong eternal security with regards sa atin ng kaligtasan. Amen po? Pero with regards sa ating bilang tao, so yung choice pa rin ay nasa atin. Ano po? Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang sino man magtiis at manatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Okay po?
So sa bagay po ng Diyos, meron po tayong eternal security, pero with regards sa atin, kailangan nating manatiling tapat hanggang sa wakas, no? Upang tayo po ay mapabilang sa mga tao pong mga naligtas. Amen. Okay? At bahagi po noon yung moral na gawain ni Paul, yung sinasabi natin, no, na kanya na po mga tinalikuran ng mga masama at mga lihim at kahiyahiyang mga gawain. Ganon din tayo, kahit tayo may bilang mga Kristiyano, mahalaga na sa ating pananampalataya, kalaki po rin sinasabi ho nating repentive faith. Di po ba? Kailangan ay tayo rin nagpapasyang iwan, talikuran, no, bumaklas doon po sa ating mga lumang pagkatao, sa ating mga lumang gawain, at sa ating mga masamang pamumuhay. Amen po. Diyan po tayo. At sa kabilang banda naman, no, dahil tayo tinawag ho ng Diyos sa isang banal na pamumuhay, tayo naman ay para maging epektibong mga Kristiyano na nagbiministeryo, kailangan ano ho tayo ay repentive ho tayo. Although sinasabi natin hindi na tayo magkakasala, ano po, hindi ho totoo yun. Nagkakamali pa rin tayong mga Kristiyano. Amin po ba? No? Kahit na nga ho ba sa mga lingkod ng Diyos, may mga minsan ay may mga sablay din, no? Pero hindi nangangahulugan yan, magpapatuloy tayo at magiging habit nating muli yung ganong uri ng pagkakasala. Mahalaga, meron tayong ganitong uri ng pamamaraan na ating ginagawang talikuran ang mga bagay na hindi ho nakalulugod sa Diyos. Amen. Okay, hindi rin kami nanloloko ng mga tao. Okay, di namin pinipilipit ang salita ng Diyos, hayagan namin pinapangaral ng katotohanan, kaya't maaari kaming suriin inuman sa harapan ng Diyos. Tuloy ho natin. Ilan sa mga bagay nito na kung ang mga talukbong pa, daw po ang mabuting balita na ipinapahayag nila ay ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Bakit? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag daw po ng Diyos ng daigdig na ito, ng kasamaan ng daigdig na ito. So, spiritual battle pa rin ho yan, no? Doon sa pinaka battleground, no? ng pagkatao ng tayo, yung kanyang isip. The battle of the minds. Kasi pagka pininiwalaan ng tao yung kasinungalingan, ang danger nun ay yun ay kanyang tayuan na siyang katotohanan. Diba? Tulad nung unang tao na nalinlang ho ng ahas, no? Yung katotohanan na sinasabi po ng Diyos na sila'y mamamatay kapag kinain na yung bunga, no? Na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Sinasabing gano'n, no? Pero sumuway pa rin ho sila sa Diyos dahil pinaniwalaan nila yung kasinungalingan sapagkat sinabi ng ahas na hindi totoo yan. Alam ng Diyos na kayo'y magiging parang Diyos tulad niya. Malalaman niyo yung mabuti sa masama. Hindi kayo mamamatay. So, yun ang kanilang pinaniwalaan. Ang kasinungalingan kaysa doon sa katotohanan napakaliwanag naman na sinabi ho ng Diyos sa kanila. Kaya ano ang dulot ho nun, no? At magiging yung danger po noon sa mga mananampalataya dito sa Corinto na maaari din sila ay madeceive, no? Madaya ng mga ganitong uri ng mga aral o ng mga tawang kasinungalingan na later on, no, yung panganib na paniwalaan nila higit sa lahat, no, yung pong tayuan nila kung ano po yung kasinungalingan ito. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, kung may mga talukbong man nito na mga hindi sila sumasampalataya dahil nakatalukbong ang kanilang mga kaisipan at binulag ito ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. So yung ginagawa nito mga apostol na ito, parang yung binigyan mo ng salamin yung isang bulag. Kaya yung ba'y makakita? Hindi rin eh. Amen po, bulag nga eh. Tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ilan sa mga bagay ng mga nabanggit po yan, sinasabi ni Paul, yung naging kaparaan niya ay kanyang binigyang halimbawa yung pagtanggi dito sa mga turong
kasinungalingang ito. Okay? Yung mapandayang, mga mapangharuyong turo na ito ay kanya po itong nire-reject. Ito sure, sinasabi niya rito, taasan po niyang sinasabi na yung mga turo na yon ay magsilbing babala po sa kanyang ah, mga anak dito sa pananampalataya sa Korinto. So ano ang ginawa ho niya? He refused to mishandle the scripture. Amen. Amen. So gayon din tayo, no? Kaya mahalaga na nag-aaral po tayo ng mga halagang aral, turo, doktrina ng Biblia. No? So, yun naman ang purpose, no? Na kung bakit mula pa sa pagkabata, sabi ni Paul, no, na alam ni Timothy na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan, no, sa magagamit din ito sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagpapabulaanan sa mga maling mga aral. Okay? So, maging discerning ho tayo sa lahat ng ating mga napapakinggan na mga mangnara sapagkat hindi naman ang babala ni Jesus, di ba? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman sapagkat maraming paririto sa mga huling araw at marami po silang maharuyot, madilin lang at mapasusunod sa kanilang mga maling mga turo. Amen. Amen. Kaya lagi ho tayong maging grounded sa salita ng Diyos, mag-ugat tayo sa salita ng Diyos sa magitan ng ating dilang pagbabasa, pagninilay, pagbubulay, pag-aaral, gayon din, no? Higit sa lahat ay atin itong maisabuhay. Okay? Amen. So I refuse to mishandle the scriptures, no? Kaya nga binigyan niya ng difference between yung pagitan ng kautusan at yung tinatawag po nating kagandahang loob ng Diyos. Yung law and grace ay kanya itong ipinaliwanag sa kanila. Sa ilan ang nilalaman ito pong kanyang sulat na ito. Sapagkat ang kautusan ay nagdulot ng kamatayan. Samantala ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdulot naman ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Ang kautusan o yung tinatawag nating Old Testament covenant, no, nagdulot ito ng condemnation o yung kaparusahan, samantalang ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdulot ng pagkamatuwid. Amen. So kayo din, no, sinasabi nga ng Romans chapter 8 verse 1, hindi na hinahatulang maparusahan ang mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. No, sabi rin sa John chapter 3 verse 18, natulan sila sapagkat naparito ang ilaw pero inibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. No. Pero sa atin, ganang mananampalataya, sinasabi roon, dahil sa pagtanggap natin, mananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus, tayo ho ay pinalaya na dito sa kahatulang ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. We are all heaven bound. Amen. Glory be to God. So, yun napakaganda. No, sa buhay nating mga nagsisampalataya. Okay, dito rin sa Old Covenant Law ay hindi ito nagdulot ng pangwalang hanggan o permanente, kundi ito ay temporal lamang, no? Kaya nga may sinasabi ang Biblia, ang kautusan ay anino na lamang ng siyang darating at yun ay walang iba kundi si Kristo. Okay? Amen. And by the grace, no, sinasabi natin, ito ay permanente na. Glory be to God. Amen. Wala naman nakasunod sa buong kautusan eh. Di ba? Although ito is spiritual, no, sinasabi rin ng Romans chapter 7, ngunit ito ay hindi ho nakapagdulot ng pagkamatuwid sa tao. Kasi sa pamamagitan ng kautusan, nalaman ng tao kung ano po yung pagkakasala. Amen po? Yan. So, at habang ang tao ay nagsisikap na sunod ang buong kautusan, lalo naman siyang nag-aakay ito patungo sa kanyang kahatulan. Okay? Pero salamat sapagkat nagdulot ng pagkamatuwid ang pananampalataya ng isang tao kay Kristo, bukan itong kagandahang loob ng Diyos na ito. Okay? Ito pa sa covenant, covenant na ito, ano pa ang dulot nito? Ito ay panlabas. So, tinatawag po nating external. Samantalang yung grace ito ay nagdulot ng internal. Di ba? Internal na pagbabago ng puso ng tao.
Kaya nga, ang bawat isang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Amen po? From the inside out, yun ho ang mangyayari, nag-experience ng tao na transformation sa kanyang buhay. Personal. Minsan, napakahirap paliwanag sa tao yan eh, di po ba? Kaya nga maliban na ikaw mismo, personal, may experience mo ito, no, yung sinasabi ni Jesus, yung experience of being a born-again Christian, no? Na ikaw ay maging maipanganak na muli sa Espiritu. Amen. Okay? So, lastly, ito ang ang Old Covenant na ito ay nakabatay doon po sa paggawa. Kaya nga, lahat ng mga isisikap, po, kaya sinasabi ni Paul, ang marundob ng niyang nais at dalangin sa Diyos ay maligtas yung kanyang mga kababayan, mga Israelita. Sapagkat tulad niya, nung una, no, ay nagsisikap sila maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung kanilang nagiging pamamaraan, no, sapagkat hindi nila nakilala yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kaya nga, hindi hahatulan ng Diyos ang bawat isa ayon dito sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at hindi batay sa kanyang mga gawa. Gano'n ang pagsisikap ng tao, lalo na the most religious people, di ba? Ang mga Israelita, nabagyo silang sundin ang buong kautusan. Wala namang makakasunod po roon. Amen. Kaya nga dulot itong sumpa, no, sa lahat ng mga nagsisikap na ito ay masunod. Sapagkat kung ikaw ay sumablay lamang doon sa tinatawag nating moral law, sa Ten Commandments, ayon kay Santiago, ay sumasablay ang tao sa lahat ng kautusang naroon. Kaya wala hong may tuturing na karapat-dapat at matuwid. Amen. Isa lang ho, ang tunay na nakasunod sa buong kautusan, yan ay walang iba kundi si Kristo. Purihin po ang Panginoon. Pwede ba natin siyang palakpakan? Amen? So, napakalaki ng diferensya, no, between the Old Covenant law and the New Covenant through grace, no, sa magitan ng kagandahang loob ng Diyos. Okay? So, kaya nga, itong mga taong ito ay mishandle yung paggamit nila ng scriptures, di po ba? Yung mga false apostles na ito. Kasi para bagang gatas na hinahaluan nila ng tubig. Dahil ganyan ang ginagawa nila sa salita ng Diyos eh. Okay? Nawawala yung pagkapuro. Kaya nga tayo, may tuturing ho tayo ng mga Bible-believing Christians. Di po ba? Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Pure. Okay? Amen. So, wag nating haluan, no, ng anumang bagay. Katulad nga po ng mga kailang pinamamarali na maliligtas ang tao sa magitan ng pananampalataya at yung kanilang pag-undergo ng pagtutuli ng ritual ng mga gawain. At ilang pa mga tuntunin ng mga Old Testament rules and regulations na itinuring ng mga oral law. No? Bukod doon sa written law, yung mga oral law ang pinamamarali. Kaya may background itong mga Judaizer na ito, no, na mga ukol doon sa mga gawain ng mga pariseo. So, sa mga rituals, di po ba? Kailangan mag-undergo pa ng ilang mga ritual na mga gawain para sa isang tao ho ay maligtas. Okay? Amen. Ang kaligtasan po ay purely by faith. Amen. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sino mang nanalig sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Glory be to God. So ano pa ang kanyang inihalimbawa ni Paul? He preached the word openly. No, hindi siya nagtatago. Hindi siya lihim na tulad ng mga bulaang apostol na ito, na lihim na sumasalingit, may entrada. Na ang purpose ay, yung intensyon ay iligaw ang mga mananampalatayang ito. Pero siya, no, openly talagang sinasabi niya kung ano po yung katotohanan. No, tulad ni Charlie Kirk, no, na talaga namang sa bawat issue na nire-raise po sa kanya, tinatanong po sa kanya,
ay directly, no, na talaga namang biblically na kanya pong itong sinasagot. Purin po ang Panginoon. Ganon din ho siya katapang, di ba? Ganon siya ka-bold na talagang ihayag kung ano yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. No, kaya nga siya tinuring na modern day Paul, no? Na tulad din ni Paul na ganon din siya kahayag, no? Na openly, no, boldly, di ba? Na pinipreach niya kung ano po yung pure, purely, no, na katotohanan, lalo na ang mensahe ng Ebanghelyo. Andiyan po tayo? Amen. Kaya tayo, may tuturing po natin na yung doktrina patungkol po sa kaligtasan ay very purely, no, na makita natin it's only by the grace of God, only by faith through Christ. Amen. Okay? At sa lahat ng mga mananalig, sinasabi ng Romans chapter 10 verse 9 ay tiyak na makakaranas hindi lamang pagpapawalang sala ng Diyos, kundi higit sa lahat, no, ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, i-realize that some will not believe. No? Alam niya na hindi lahat ay mananampalataya eh. Di po ba? Kahit anong minsan talagang ganda ng ating presentasyon, ng ating pag-share ng gospel sa mga tao. At dahil nga raw po sinasabi rito, sila'y binulag ng Diyos ang kanilang kaisipan ng Diyos ng sanlibutan ito, kaya hindi nila makita yung liwanag ng mabuting balita. Kaya alam ni Paul na mas maraming pupunta sa impyerno kaysa sila ay mapupunta sa langit. Amen po ba? Tayo, no? Maaaring dumadami tayo sa bilang, pero gaano kaya ang bilang pa ng mga taong pupunta, no, sa walang hanggang pagdurusa? Di ba? Malawak ang daan na patungo sa kapahamakan, dulo nun ay kamatayan. Di po ba? At ito ang dinaraanan ng marami. Pero yung makipot, no, ay doon hinikaya tayong sumuong, tayong mga mananampalataya. Makipot nga ang daan, pero yung dulo naman po noon ay buhay. Amen. Di ba? Saan pa tayo? Amen po ba? Amen. So, matayo din ang mga Kristiyano, wala na ho tayong babalikan sa mundo. No, nalarawan po ng Ehipto. Huwag tayong matulad sa mga Israelita. No, na matapos tayong manabik doon sa mga dati nating mga nakawiwilihan, gawain natin. Wag nawa, no? Kaya nga dapat araw-araw pinapatay natin yung ating likas ng ating mga laman, mga hinihingi nito pong laman na ito sa atin upang sa gayon ay by the grace of God, no, ay atin ho itong mapagtagumpayan. Kaya sabi rin ni Paul sa mga taga-Galacia, mananampalataya, walk by the Spirit, no? Kayo'y lumakad ayon sa patnubay ng Espiritu, nang sa gayon hindi nyo magawa yung mga bagay na hinihingi ng laman sa inyong pagkatao. Glory be to God. Amen. So, realize that some will not believe. Totoo niyan, no? Saganang din natin sa lahat na maaari po natin nababahagi ng Ebanghelyo, huwag tayo umasa na atin silang mapatatanggap. Ano po? Kahit gaano ka-precise, no? Kahit gaano ka-liwanag, no, yung ating presentasyon sa kanila. No? May mga sinasabi nga po natin, iba-iba ang kondisyon ng puso ng tao, di po ba? At dahil doon sa kaisipan na yon, no, na binulag, no, kaya hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya huwag po tayo magtaka. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magtaka. Okay? Kung mas marami pupunta sa impyerno. Okay? Nawa, huwag tayo ma-discourage. Ano po, no? Kung may mga tumatanggi, kahit si Kristo, di po ba? Sa dinami-dami rin ng tao na mga kanyang mga napangaralan. Di po ba? Kaya siya hindi na-impress sa marami. Hindi sa dami ng bilang. Hindi siya na-impress doon. Dahil alam niya kung ano yung mga kondisyon ng puso ng mga tao na yun. Amen po? So, ganyan din tayo. Yan ang realidad, no? Na talagang mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. No? Tanggapin po natin ang katotohanan yun. Pero hindi nangahulugan, hindi natin patuloy na sila ay ating ipapanalangin, kundi patuloy natin sila ipanalangin. No? Hindi man, maaaring yun ang kanilang panahon, may kaukulang panahon ang Diyos para sa kanila. Isa nga yan, mahal pa natin sa buhay eh. Di po ba? Tama po? Kahit anong pag-share natin, talagang laging todo pagkatanggi-tanggi sila eh. Di ba? Ating mga kaibigan, ating mga dating mga kabarkada. Okay?
Dahil nga po sila, yung mga namumuhay ayon sa pita ng laman, no, ay ayaw sa mga bagay uko sa espiritu. Ito po yan. Ganyan din naman tayo dati. Di ba? Marami din tayong beses na tumanggi tayo sa mga taong nagbabahagi ho sa atin ng salita ng Diyos. Minsan, hindi lang tayo kontra, kundi dinidebate pa natin. Di ba? Okay? Dahil kala natin tayo mas marunong pa kaysa doon sa nagsishare sa atin. Okay po? So, gayon pa man, no, na tayo bilang mga nagmi-minister, no, ay tumanggi tayo sa anumang uri ng mga panlilinlang, no, na gawa po ng dyablo. Yan po ba? Kung may mga totoo na mga ministro ang Diyos, meron din namang totoong ministro ang dyablo. Okay po? Diyan pa tayo? So, palaksak na ho yan, kahit noon pa man, kahit hanggang ngayon. Kaya nga mag-ingat tayo sa mga bulaang, mga propeta, no? Nagsisinabi sila sa inyo na akala mo ito pa, pero ang totoo ay sila'y mga asong gubat. Glory be to God. So, inspired methodology ni Paul. So, pangatlo, ay yung kanyang totoong pagiging halimbawa. Ano po? Mabuting halimbawa. Modelo. Okay, hindi namin, sabi, pinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Tingin niyo po yun? Diyan din natin mapagkikilanlan ang mga bulaang mga tagapagturo, apostol, mga ngaral. Kapag hindi si Kristo ang kanilang itinataas, aba, ah, ating mapagkikilanlan ng mga bulaan sa totoo, sila ay walang itinataas kundi yung kanilang mga sarili. Yung sentro ng kanilang pangangaral, hindi yung si Kristo, kundi yung sarili nila. Amen. Diyan po tayo. Okay? Kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Kristo. Servant of Christ. Amen po ba? Hindi tayo bossing. Amen po ba? Sabi, kung nais nyo maging dakila, kayo'y maging mga lingkod. Diba? Kaya nga salamat, no? Yung buhay ni Charlie Kirk, no? Na tinulitin na talagang nagsilbing magandang halimbawa po ng kanyang buhay, lalo na sa larangan po ng kanyang mga pangangaral, no, at paghahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. No? Kaya nga may quote doon, for me, to live is Christ and to die is gain. Amen. Kaya nga meron din nag-quote na good and faithful servant. Di ba? Ito rin po ang Panginoon. Siguro, wala naman tayong higit pang hangarin na atin mapakinggan sa harapan ng ating Panginoong Jesus, no? Sa panahon ng ating pagharap sa Kanya, sa araw po ng paghukom, kundi yung ating marinig na tayo po'y naging tapat at naging mabuting Kanyang mga lingkod. Amen. No? Nawa ay yun din ho ang ating pakahangarin, no? Habang nandito pa tayo, magsikap tayo. Ayun po ba? Kaya sinasabi nga ni Paul sa mga taga-Korintong ito, magpakasipag tayo, no? At huwag matitinag, magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam natin, hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating daw pong mga pagpapagal. No? Sa mga sasanlibutan, talagang yung oras natin dito, sayang. Di po ba? O doon din sa mga mananampalatang nanghihinayang daw sa kanilang kikitain pagka sila'y nagtrabaho ng linggo. Di po ba? Okay, dyan po tayo. Yan. Kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Kami rin po. Amen po ba? Kami, ang aking mga kasama, tinuring mo natin mga leader ng ating iglesia, kami po ay inyong mga lingkod. Amen po ba? At yan naman, ang amin pong nasa aming mga puso, sa bawat isa po sa aming mga tinawag para mga siwa at maging tagapaglingkod ng church na ito. Okay? Amen. Sapagkat ang Diyos, sabi rito, sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At siya ring
nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa muka ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Halimbawa nga dito sa kabanatang 3 nito nang si Moses ay bumuha ng bundok, yung kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa kanya. Nakita natin yung liwanag sa kanyang mukha ay hindi matagalan ng mga Israelita nung siya po ay makita. Kaya kailangan niya magtalokbong para yung liwanag na yun ay hindi mag-outshine doon po sa mga Israelita. Pero yung liwanag na higit na binigay po ni Kristo sa atin, purihin po ang Panginoon. Hindi na tayo kaya magtakip, para yung ating liwanag ay kaya nga, let your light shine upon all men. Di po ba? Hindi natin ito dapat nang takpan. Amen po ba? Yung liwanag sa buhay natin, amen, ay dapat mahayag, sa lalo na dito sa mga namumuhay sa kadiliman. So alam naman natin ang sanlibutan ay nasa in total darkness, spiritually, na ito ay nasa kadiliman. Okay? So tayo na nagsisilbing ilawan ng sanlibutan ito upang tayo may magsilbing liwanag pa rin sa pamamagitan ni Kristo. Glory be to God. So magkaroon tayo ng maliwanag at mabuting patotoo. Sabihin mo sa kapatid mo, magliwanag ka tulad ni Kristo. Okay? So, an effective minister of God, ang isang epektibong lingkod ng Diyos ay hindi niya taas ang kanyang sarili bilang Panginoon. Amen. O ako po, hindi po ako ang bossing dito. Amen po ba? Ang pinakaboso natin dito walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Ang ating itinataas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Glory be to God. So dapat sa ating paghahayag, ay hindi ang ating mga sarili ang ating itinataas kundi si Jesus. Lifting up Christ as Lord. Di ba? So yung tabing na yon na dati nakatalokbong din sa ating mga kaisipan. Di ba? Tulad din dati, tayo bulag. Naharuyo tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Di po ba? Dahil binulag din ng Diablo na siyang pinuno ng sanlibutan ito ang ating mga kaisipan. Di ba? Mas may nating yung ating mga oras, panahon sa mga gawain makalaman at makasanlibutan. Amen. Dahil nakatalokbong ang ating mga kaisipan. Glory be to God. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo binigyan niya ng liwanag. Amen. And lifting up Christ as Lord. Yung po ba? Yung talokbong natin ito ay dapat mahayag, yung liwanag ni Kristo sa buhay natin. Okay? Kaya walang Kristiyanong sikreto. Di po ba? Walang Kristiyanong lihim. Amen. Glory be to God. So, huwag mo itago yung pagiging Kristiyano natin. Openly, declare natin that we are a part of Christ, Tayo po ay tunay ng mga believer of Christ. Glory be to God. Next. Sabi roon, being a servant, Tulad ng ating nasabi, tayo mga lingkod lamang, Pag sa gayon, ang ating pinaglilingkuran ay isang kataas-taasang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. So, be a servant, Maging lingkod po tayo. Okay? So, alam natin, yung pagiging lingkod na ito ay ginawang example ni Kristo, yung hugasan niya, yung mga paa ng kanyang mga disciple. Nung una ay tumatanggi ang ilan sa kanyang mga disipulo na dapat sila ang gumawa ng ganung uri ng gawain ng paglilingkod. Pero sabi niya ko, ako Panginoon ninyo ang gumawa nitong mga bagay na ito, binigyan ko kayo ng halimbawa dapat ninyong tularan. Maglingkod kayo sa isa't isa. One of the greatest utos, okay, ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Yesus, serve one another. Amen.
as you serve Christ, no? Maglingkod tayo sa isa't isa gaya ng ating paglilingkod daw po kay Kristo. And last, I'm giving God the glory. Amen? Ang bigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. All the glory, no, belongs to God, no? And pointing others to Christ, no? Habang ating itinuturo ang iba patungo kay Kristo, na siyang dapat na sa kabuuan, no, na siyang dapat tumanggap ng lahat ng ito. Amen po? Yan. So, yun yung sinasabi nating kababaan ng ating sarili. Magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kaisipan ni Kristo. Na bagamat siya ay Diyos, hindi siya natiling maging kapantay ng Diyos. Bagkus siya ay nagpakumbaba. Namuhay na isang alipin. And then, sumunod hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Dahil doon, no, itinaas siya ng Diyos, no, binigyan ng pangalang higit sa sinumang pangalan, na ang bawat tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. JIL, Jesus is Lord. Amen. Glory be to God. Authentic model, no? Maging totoo tayong mga modelo ng ating pagiging isang Kristiyano. Okay? Nang sa gayon, hindi tayo mapulaan. Ano po? Kaya nga sinasabi, huwag tayo maging dahilan ng katitisuran ng ating pong kapwa. Paano tayo magiging katitisuran ng ating pong kapwa? Sa paraan kung paano po tayo magsalita. Amen po. Sa paraan kung paano po tayo mag-isip. No, sapagkat maaari tayong maging mapangmusga patay doon sa ating mga nakikita, naririnig, nadarama. No? Maaaring tumanggal sa ating isipan na maging mapaghatol. Amen. Okay? At pangatlo, sa paraan kung paano po tayo namumuhay. Okay? Ang Christianity is not only a competition, no? Parang a long marathon tulad ng isang nakikipag buno sa takbuhan. Hindi lang ito isang warfare, no? Na kung saan talaga tayo nakikidigma. Hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, ng mga hukbong spiritual na narito sa sanglibutan ito. Sa kalaliman, sa kalawakan, sa kataasan, na namamayani dito sa sanglibutan ito. And most especially, Christianity is a lifestyle. Isang uri ng pamumuhay na dapat nating ipamuhay. Mamuhay kayo ng kakaiba. Diba? Make a difference. Make a difference. Sabihin natin, make a difference. Okay? Make a difference in this life. Meron pa ba? Nawain, natutunan mo tayo, may pong umagang ito. Ayun po ba? Bilang mga tinawag ng Diyos, itong mga huling panahon na ito, ano ito, nung nakarang mensahe ng Diyos, we are on the last days, no? Itong tail end na ito ng dispensation of the grace of God, no? Kaya nga, alam natin na ang pag-asa natin kay Kristo, siya ay muling paparito, kung kaya't mahalaga na magbantay tayo, amen po ba? Be watchful, be ready, amen po ba? And walk, di po ba? Lumakad tayo ayon sa tuntunin, prinsipyo, o ng salita ng Diyos sa atin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpupurit ng papasalamat sa kaloob ng mga salita ito. Alam namin, ito yung katotohanan na siyang magpapalaya po sa aming Panginoon. Salamat sa experience namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon, sa pagitan din ng liwanag ng iyong ebanghelyong aming pong tinanggap nung kami po ay sumampalataya sa aming Panginoong Yesus. Salamat din sa dulot nitong kapangyarihan sa aming Panginoon upang lubusan kaming magkaroon ng pagbabago sa aming pong buhay, Panginoon. Mula sa loob patungo sa labas ng aming pong pagkatao, Panginoon. At yung experience na yun, Panginoon, ang siya po namin kaasang may babahagi sa aming pong kapwa. Lalo na, Panginoon, sa mga taong may talukbong pa ang kanilang kaisipan sa liwanag ng iyong mabuting balita ng iyong pagliligtas. Tulungan po niyo kami bilang iyong mga
itinawag sa huling panahon ito na gampanan namin ang tungkulin ng isang lingkod, Panginoon. Lingkod po ninyo, Panginoon, bilang mangangaral, bilang tagapaglingkod po ninyo, Panginoon, sa iglesia pong ito, Panginoon. Umaasa kami na mabibigkis kami sa pagkakaisa pong ito, Panginoon, dito sa atas po ninyo, sa aming Great Commission na ito, na maipangaral namin sa lahat, Panginoon, ng yung mabuting balita ng yung pagliligtas, Panginoon. Tanggap po namin na hindi lahat ng tao ay maaaring sumampalataya sa aming mensaheng daladala, Panginoon. Subalit alam namin, Panginoon, na kayo pa rin ang Diyos na hindi yung nagbabago, Panginoon. Mahal mo sila. Ang kahabagan mo ay patuloy na nag-extend sa mga tao pong ito, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, Panginoon, ang mga taong namin pong naging koneksyon ng buhay po namin sa nakaraan, Panginoon. Umaasa po kami patuloy ang kanilang kaligtasan, nawa ay kanilang masumpungan din, O Diyos, yung purpose of life, Panginoon, ay kanila bang maliwanagan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Ama sa oras na ito. At ikaw, kaibigan, maaaring sa tanang iyong buhay, hindi mo alam kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam kung saan natutungo. Ang mabuting balita, si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga makasalanan. At kung ipapahayag daw po ng ating mga labi na siya ay ating Panginoon at mananalig tayo na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo po ay maliligtas. Kung yan ang nais mo, kaibigan, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinaupuan, sa iyong kinalalagyan? Sabihin mo ang panalangin ito, nagmamula sa iyong puso, gawin mo ito mataimtim sa mga sandali pong ito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Akin pong isinusuko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At ayon sa iyong pangako, ang sinumang manalig sa iyo ay pinatawad mo na sa lahat ng kanilang mga kasalanan at binibigyan mo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pagtanggap sa akin. Salamat sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pagbabago na aking pumaasahan na patuloy po ninyong gagawin sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, maasa po kami patuloy ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. At muli, Panginoon, gaya ng sinasabi ni Paul, Panginoon, at ginawa ni Pablo, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat-lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, Panginoon, karangalan, kadakilan, tanging sa iyo po lamang aming Ama, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen.